Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin inyong Biblia. Know Your Bible program. Matid po sa inyo ng World Radio International throughout Spero Road Church of Christ at West Monroe, Louisiana, USA. Ang inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagalan ko sa wikang English. Sparing the Rod, the Consequences, based on the book of Proverbs chapter 13, verse 24. This is intended for our radio audience July 12, 2026. Dito po sa GMA Radio Barangay LS 92.7 every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito. Ibig nating batiin ang ating mga radio listeners dito sa Baguio, probinsya ng Benguet, the whole of Cordillera region, hanggang po dyan sa Abra. Of course, sa La Union, kapatid na Fidel Tasio and Brother Jay Bangkiray dyan sa Aringay, La Union. And of course, sa ating mga kapatiran sa Lingayen, Suwal, Bani, Kanda, and of course, Balinaw. Sa lahat po ng lugar na inaabot ng signal ng Radio GMA Barangay LS 92.7. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa ang ating leksyon ngayon ay makakatulong sa ating pagsasaliksik sa katotohanan, sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa John chapter 8 verse 32, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Basahin na po natin ang ating teksto sa Proverbs chapter 13 verse 24. Ganito po ang sinasaad ng Biblia: "Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them." Proverbs 13:24. Sa wikang Pilipino, ganito po ang pagkakasabi ng tinata natin. Ang sparing the rod or spare the rod and spoil the child. Kapag hindi dinidisiplina ang bata, siya'y mapapariwara. Yun po ang ating translation ng spare the rod and spoil the child. The exact phrase spare the rod and spoil the child is not actually found in the Bible. So, hindi po makikita sa Biblia yung spare the rod and spoil the child. However, this proverb is a paraphrase of several verses from the Bible. And of course, it comes from a 17th century poem by Samuel Butler called Hudibras. Yun po yung poem ni Samuel Butler, kung saan ay nabanggit niya yung spare the rod and spoil the child sometime in 17th century. So sa ating pong pag-aaral mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ay 4 na parte. The context of meaning of the phrase spare the rod. Number 2, Mosaic laws on disciplining young adults and children. Number 4, consequences of not disciplining the children. And the number 4, reasons for modern day crimes of minor. So, ating po pag-aaralan sa umagang ito kung ano ang ibig sabihin ng spare the rod o hindi pagdisiplina sa bata. Ano naman ang mga batas na binigay ni Moses, binigay ng Diyos kay Moses tungkol sa pagdidisiplina sa mga kabataan. Number 3, ano po ang consequence o resulta kapag hindi dinidisiplina ang mga bata. And number 4, the last but not the least, mga dahilan kung bakit today, ngayon, ng mga krimen na kagagawa ng mga kabataan. So yan po yung ating pag-aaralan. Kung kayo po ay may mga katanungan sa ating radio, ng aking pong mobile number 059-49329-0917-700-3134. Yan po ang ating mga contact numbers. Now, let's go to our discussion. Isa-isa lang po para masundan ninyo.
Of course, the outline is in English, but I am trying to translate it in Filipino. The context and meaning of the phrase spare the rod. Ano po ang kahulugan ng spare the rod and spoil the child? Well, in ancient Israel, shepherds used a rod to guide, protect, and count the sheep and not just to strike them. So doon sa kapanonan ng mga Israelitas, meron para silang tungkod o pamalo. Pero ito hindi lang talaga pamalo, kung hindi proteksyonan o bilangin ang mga tupa na binabantayan nila. Biblical scholars often note that discipline in Hebrew, and the word discipline is Hebrew is muzar, implies verbal instruction, correction, and training and not just physical punishment. So, sa mga scholar sa Biblia, pag sinabi mong discipline o disiplina, sa salitang Hebrew, muzar, ang ibig sabihin niyon, may pagtuturo, may koreksyon, at hindi lamang yung pinapalo, yung mga kabataan. Well, the rod here is a biblical metaphor representing loving discipline, instruction, and parental authority. So pag sinabi natin spare the rod, yung wag mong paluin, yung rod po, ito yung pamalo, ay isa pong simbolo lamang ng pagdidisiplina na may pagmamahal, may pagtuturo ng mga magulang. In ancient Israelite culture, shepherds used both a staff to guide the sheep gently and a rod, a heavy club, to protect the flock from predators and to provide course correction. So, nang kapanahonan ni, halimbawa ni Haring David o ni King David when he was a shepherd, dalawa po yung ginagamit niya. Meron siyang parang tungkod na mahaba. At saka meron siyang pamalo. So, dalawa po yan. Yung tungkod, yung mahaba, para yung proteksyonan at bigyan ng direksyon ang mga tupa. Pero yung maliit na pamalo, ito yung pamalo niya sa, sabi na natin, matitigas na ulo ng mga tupa. In the same way, in parenting, sa pagdisiplina sa mga anak, the rod is a symbol of guidance, setting firm boundaries and correcting bad behavior to keep the child safe. So, hindi lang po yung papaluin o didisiplinahin, kundi bibigyan ng guidance, bibigyan ng boundaries para umayos ang kanilang mga pag-uugali. So, hindi lang talaga papaluin mo ng physical na pamalo. Okay? So, the verse, although it is endorsing corporal punishment, but the rod here represents holistic correction. So, yung sinasabi dyan sa spare the rod and spoil the child, pwede naman pong paluin, pero yung hindi pamaluin na papatayin mo na yung bata, at kundi ito yung ay pang-disiplina. It's a form of or a way of correcting the child. Binabago mo ang pag-uugali. So, the well-being of the children makes loving parents correct din. So, pag mahal mo yung mga bata, ayon sa sinabi natin kanina, sa ating binasa dito sa Proverbs chapter 13, verse 24, ganito po ang sinasaad ng ating teksto, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na hindi napapalo, hindi mahal ng magulang. Ganun po ang sinasabi sa Proverbs chapter 13, verse 24. So now let's go out to the second subject or topic ng ating title, Sparing the Rod, the Consequences, ang resulta ng hindi pagdidisiplina sa mga kabataan. In the Old Testament, mayroon pong mga batas si Moses. Of course, God gave these laws through Moses sa mga Israelitas, lalo na sa kanilang mga kabataan. Number one, discipline for children and young adults was a legal matter designed to maintain community holiness and familiar authority. So, ang pagdidisiplina po isang legal na bagay. At hindi lamang ito nasa mga magulang, kung hindi ito ay dinadala nila sa tinatawag na mga community elders. So, hindi lang ang mga magulang ang may karapatan na magdisiplina sa kanilang mga anak. Well, the law moved the authority for ultimate punishment out of angry parents into a public and legal system. So, anong ginawa ng mga Israelita? Inalis po nila sa poder ng mga magulang na
kumisan ay sobrang galit sa kanilang mga anak, ginawa nila itong public and legal system. In other words, dinadala sa komunidad, dinadala sa mas maraming nakakaalam na pagdidisiplina, hindi lang po sa pamamahay. So it becomes therefore a sort of a, sabi na nating, national law. Now, for example, the law for stubborn and rebellious children. Pag sinabi nating stubborn children, ito yung matitigas ang ulo. Mga suhail na bata. Ano sabi sa Deuteronomy chapter 21, verse 18 to 21? A son who is stubborn and rebellious or refuses to listen to parental discipline is called a glutton and a drunkard. So yung rebelde daw na bata, matitigas ang ulo, parang kapareho po ng isang mapagwaldas na anak. Sobrang winawaldas yung pera ng kanyang mga magulang. At comparable na po sa isang lasinggero. So yan sabi ng Proverbs 21. Deuteronomy chapter 21 verse 18 to 21. Parents in the Old Testament were forbidden from harming or executing their child, but to bring the offender to the city gate and face the community elders acting as judges. So ginawa nila sa Old Testament, yung mga magulang, hindi po pwede nilang paluin ng sobra-sobra yung kanilang mga anak. Kundi dadalhin nila yung kanilang mga anak na sinasabi nilang suwael at rebelde, dadalhin nila sa labas ng kanilang pamamahay doon sa komunidad, at doon po ay may barangay elders. Elders yung mga matatanda sa kaniyang community, at yun po ay parang siyang uupo na parang mga hukom. Yun po yung style doon sa Old Testament. And if convicted, the offending person would be stoned to death by the men of the city. So kung talagang suwail yung anak, rebelde, ang ginagawa po nila, dadali nila, ilalabas nila sa siyudad by men of the city, at pagkatapos babatuhin po nila ito hanggang sa mamatay. Ganun po ka-stricto ang batas sa Lumang Tipan nung kapanahonan ni Moses. The intent was to purge the evil from among you and to serve as a deterrent for all Israel. So yung purpose nito ay para malinisan yung lahing Israel at saka maging sinasabi nating leksyon para sa lahat, para sila ay matakot na wag maging suwael at maging mga rebelde na mga anak. Yun pa ang sinasabi ng ating batas dito sa Old Testament, kapanahonan po ni Moses. Capital offenses against parents. Ito po, ano po yung mga batas sa Mosaic Law o batas ni Moses na binigay ng Diyos sa mga suwail na mga anak, lalo na sa kanilang mga magulang. The Mosaic Law elevated respect for parents to a civil requirement, tying it directly to the fifth commandment. Ano pong sinasabi ng fifth commandment, ikalimang utos? Igalang mo ang iyong ama at ina, sapagkat ito ang kautusan na may dalang pangako. So what is the fulfillment or the promise? The promise is, of course, that they will have long life and they will have a prosperous life habang sila ay mga buhay pa. So balit, kung halimbawa, sa Exodus chapter 21, verse 16, kapag may isang anak, lalaki man o babae, ay pinalo o sinakta nila ang kanilang ama at ina, at napatunayan na talagang ginawa nila, nagkasala sila, ang penalty o parusa po doon sa Lumang Tipan, Exodus chapter 21, verse 15 ay kamatayan. They will be stoned to death. Sila po ay binabato hanggang sa mamatay. Yun po sa Lumang Tipan. The primary reasons, or rather, verbal abuse. Halimbawa, minura mo ang iyong mga magulang. Tatay, nanay mo, binura mo. Anyone who curses his father or her mother, their father or mother, must be put to death. Exodus chapter 21, verse 17, Leviticus chapter 20, verse 9. Yung po sinasabi ng Lumang Tipan, mga batas na binigay ng Diyos sa kay Moses. So yung binura mo yung tatay, nanay mo,
Ang parusa po dyan ay kamatayan sa lumang tipan. Now, ano po ang remedyo para maging mabait ang mga kabataan? Ayon sa mga kautusan ng mga Israelitas, daily instruction and discipline for young children. Dapat po araw-araw na binibigyan mo ng instruction, tinuturuan mo yung mga kabataan. Hindi lang po minsan sa isang taon, kundi araw-araw. Ito po sinasabi ng Old Testament, ano? Mosaic guidelines focus on preventive para maiwasan proactive education rather than reactive punishment. In other words, bago sila magkamali, tinuturuan na muna. Ano sabi ng Book of Deuteronomy, chapter 6, verse 6 to 9? Mahaba po ito mga kaibigan at mga kapatid. Parents were to teach God's laws to their children throughout the day, the whole day. Umaga, tanghali, gabi. In fact, sinasabi pong itali sa kanilang mga kamay, noo. At mayroong mga lugar na pwede maglagay ng mga bersikulo, kapitulo. Ganon po ang utos ng Panginoon Diyos kay Moses na nasusulat po sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Now, chastening. Tungkol sa pagdidisiplina, parents were expected to verbally correct and discipline their growing children. So, bago nila paluhin yung bata, dapat yung mga magulang, turuan muna sa pananalita, pagbibigay ng instruction, bago nila biglang paluin yung mga bata. Mayroon kasi mga magulang, pag nagkasala yung mga bata, palo agad. So, hindi po yan ganyan ang sinasabi sa lumang tipan. The purpose of this, according to the book of Exodus, is to curb early behavior issues before they escalated into adult revolution. In other words, bago naging malala, pag malaki na, matanda na, mahirap nang kontrolin. Habang bata pa ay tinuturoan na. Ganun po ang ibig sabihin. It's difficult to strengthen a crooked tree pag ito ay matanda na. So, habang bata pa, mas maganda kung tuturuan na bago lumaki ang bata. Now, let's go to the third subject matter. Under our main topic, sparing the rod and the consequences. Consequences of not disciplining the children. Medyo mahaba po ito. Paiksin ko na lang po kasi ang ating panahon dito sa radyo at sa YouTube ay medyo limitado. Consequences of not disciplining the children. Number one, not disciplining the children leads to lack of guidance and boundaries and cause severe long-term development issues. So, pag hindi mo disiplina yung bata ngayon, ang tendency po niyan, hindi lamang yung problema ngayon, habang siya ay bata pa, kundi hanggang sa paglaki. Nandoon po yung problema na yun, hindi po maaalis yun. Kaya may mga kabataan, hanggang lumaki, ganun pa rin ang ugali. Without healthy discipline, children often struggle with self-regulation, sense of entitlement, and face immense difficulties meeting real-world expectation in their academic and professional life. Siyempre, bata pa sila. Hindi sila natuturuan ng maayos. So, pag medyo malaki na, magkakaroon sila ng tinatawag na confusion, kaguluhan. Ano ba talagang gagawin ko? Hindi naman ako nabigyan ng guidance ng aking mga magulang. So, yun po ang resulta kapag hindi po dinidisiplina ang mga kabataan. The absence of appropriate discipline can disrupt a child's development across several areas. So, pag hindi po na-disiplina, mga bagay po ay apektado. 1, 2, 3. Tatlong bagay po. Number 1, behavioral and social challenges. Ang kanya pong pag-uugali, at kapag naharap na siya sa lipunan, sa eskwelahan, sa komunidad, magkakaroon po ng confusion yung bata. Lack of boundaries makes children fail to understand acceptable limits, resulting to defiance, rule-breaking, and difficulties in school. So pag hindi mo nabigyan ng guidance, kakaroon siya problema. Pag siya ay nag-aral na, hindi niya alam kung siya ay dapat sumunod sa batas, kakaroon din siya ng problema sa eskwelahan. Kaya nga, mayroong mga tinatawag nating bullies, sapagkat hindi yan sila naturuan masyado sa kanilang pamamahay. Social rejection. Inability to follow rules or respect fierce boundaries leads to conflict and social isolation. So pag hindi sila tinanggap ng
kanilang mga kaparehong kabataan, nakakaroon pa rin sila ng tinatawag na social isolation. Parang mag-iisa na lang sila. Hindi sila tinatanggap. Magiging loner. Sense of entitlement. Without guidance, children may expect to get their way instantly, causing intense frustration as they interact with the instant world. So, hindi nila alam. Ang akala nila, pag gusto nila mangyayari agad. Kasi nga, hindi nga sila masyadong nabigyan ng guidance ng kanilang mga magulang. Letter B, emotional regulation. Ano pong emotional regulation? Well, poor decision making, not taught how to navigate cause effect, children may struggle with problem solving and critical thinking. So, hindi po sila desisyon na maganda. Kanilang mga desisyon, kung anong pipiliin nila, hindi nila masyadong nagagawa kasi nga wala pong training sa decision making. Okay, sa halip na mag-decide, baka sinisigawan lang. They become anxious and depressed. Anxious means sobra nag-aalala. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Lack of boundaries can cause children to feel anxious. Clear boundaries provide sense of security. So, sobrang nag-aalala. Hindi nila alam. Kakaroon sila ng confusion. Ano ba talaga ang gagawin ko? Long-term psychological impact. Ito po yung malala. Long-term psychological. So, yung kanilang pag-iisip, not only yung thinking nila, pati yung kanilang emosyon, they struggle with authority. Unchecked behavior can lead to difficulties with employers, teachers, and legal authorities during adulthood. So, pag lumaki na sila, magkakaroon pa rin sila ng problema sa kanilang mga employer, sa kanilang mga pinagtatrabuhan, sa kanilang mga guro o teacher, at pahit na rin sa kanilang relasyon sa mga pulis. Hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin o sundin. So, nakakaroon po ng frustration tolerance, not having learned to cope with no, children are more vulnerable to long-term behavior and substance abuse as adults. So, nung kabataan nila, may ginawa sila, walang nagsabi, hindi mo pwedeng gawin yan. Parang pinapabayaan. They are already tolerated. So, pag lumaki, akala nila, tama lang yun. So, yung behavior na ngayon, yung pag-uugaling hanggang tumanda sila, naroon pa din sila. And sometimes, young children or young adults, pag hindi natuturuan ng maayos, they result to substance abuse, drugs, sigarilyo, o inom ng alak, just to forget their problem. So, ganun po ang mga resulta. Well, actually, the goal of discipline, bakit kailangan disiplina ang mga kabataan? It's not only punishment, hindi lang parusa, but to establish boundaries and to teach them responsibility. Ano po yung ibig sabihin ng responsibility? Pag may nagawa kang kasalanan, dapat pananagutan mo. Hindi mo sabihin na, kagawa ka ng kasalanan, i-escape ka na lang, takas ka na lang. Hindi ganun po. Kailangan pananagutan mo ang bawat ginawa mong kamalian. And parents can shift to constructive approaches. So, dapat ang mga magulang, dapat turuan nila ng positibo na pag-uugali ang mga kabataan sa halip na parusa agad, palo agad, etc. O tinatawag. Marami pa pong pamamaraan ng mga magulang para parusahan o disiplinahin ang kanilang mga anak. So ito po, sana po makatulong sa ating mga magulang, young adults, and even children kung tungkol sa tamang pag-uugali kung tayo ay medyo lumaki na. Nagkaroon natin more than 18 years old and above na tayo. Now, last part ng ating lesson. What are the reasons for modern crimes of minors? Bakit po nakakaroon ng mga krimen ang mga kabataan? Ito po ay hindi lang nangyayari sa Pilipinas, sa buong mundo. Especially po kung ang lipunan na kinagalawan nila ay hindi masyadong stricto. In other words, they are tolerated in what they would like to do. Well, okay, let's discuss this. Youth crimes stem from complex interplay of social, psychological, environmental, and technological factor. So marami pong pwedeng maging dahilan. Nandun po yung social, pagharap sa lipunan, psychological, so yung kanilang pag-iisip. Ano pa, yung environmental, yung kanilang
ginagalawang lugar, lipunan. Baka nandun sila sa isang lugar na puro mga maton, puro mga kriminal ang naroon. So, siyempre, may influensya yung batang yon. And of course, technological factors. Pag sinabi nating technological factors, ito na po yung high-tech, yung gamit ng mga cellphone, laptop, etc. Yun po may epekto sa mga kabataan kapag sila ay hindi binabantayan. According to the World Health Organization and the National Institute of Justice, or NIJ, juvenile crimes peak during late adolescence before declining as individual mature. So, kailan po nangyayari yung tinatawag na krimen ng mga kabataan? Sabi nila, late adolescence. In other words, bago sila maging 18 years old, 14 to 17, kumisa nagsisimula yun sa age 10 hanggang age 17 or 18. Alright, so yun po yung mga critical ages ng mga kabataan na gumagawa po ng krimen. The primary reason behind modern-day crimes committed by minors are as follows. 1, 2, 3, 4. There are 4 reasons kung bakit gumagawa ng krimen ang mga kabataan. Number 1, peer and social influences. Pag sinabi nating peer and social influences, ang ibig pong sabihin dyan, yung kanilang kapareho ng mga kabataan. Peer pressure, minors frequently engage in thrill-seeking behavior, theft, or vandalism simply to fit into a social group or seek validation from their peers. Anong ibig sabihin niya? In short, para mapabilang sila, may grupo na parang club or gang, para mapabilang sila doon, dapat gumawa sila ng isang bagay na acceptable sa grupo na yan. Sabi, magnakaw ka, pumatay ka, mga ganon. So, gang membership, brothers and sisters, joining youth gangs often accelerates a minor's involvement in serious offenses, in even drug dealing and violent expenses. So, pag nag-membro ka na doon, sa grupo na yon, anong mangyayari? Kakaroon ka ng mga mas masasamang pag-uugali, kriminalidad, pwedeng gumamit ka na ng droga, magbenta. O kaya naman, kung ano pang ipapagawa sa iyo ng mga kasamahan mo. Alright, ano pa? Status seeking or status seeking. Youth may commit crimes to build their reputation or project an image of power within their immediate social circle. So in other words, ganito yan. Status seeking. Para maging sikat ka. Kilalanin kang leader. O matigas ka. Dapat gumawa ka nito para tanggapin ka namin sa aming grupo. Ganun po ang nangyari kuminsan sa mga kabataan. Number 2, family dynamics and home environment. So, may problema sa pamilya, sa bahay nila. Lack of parental supervision, inadequate monitoring or breakdown in communication allows minors to spend excessive time around negative influences. Doon sa bahay, hindi sila masyadong tinatanggap ng kanilang mga magulang. Kung may pagkakamali, pinagagalitan agad. Kung minsan, napapalo pa. So, yung communication sa mga magulang, yun po ang isa sa mga problema. Domestic violence and abuse. Ito po yung domestic violence. Yung sobrang disiplina. Papaluin, mumurahin, etc. May mga magulang po na ganun. Minumura nila yung mga anak nila. Hindi lang palo. Exposure to physical, emotional, or sexual abuse at home normalizes aggressive behavior and leads to retaliation or delinquency. Hindi sila pwedeng lumaban sa bahay nila, sa tatay nila. Takot sila. Dahil lalabas sila, so ang pagbubuto nila ng galit nila yung mga tao sa labas. Yun po. Family dysfunction. Ito, medyo related po ito. Ongoing conflicts between parents, parental abandonment, or having a sibling involved in crimes increases minor risk of offending. So yung away sa pamilya, o iniwan sila ng kanilang mga magulang, o may kapatid, nakaaway nila sa pamilya. So yun pa isa mga dahilan. Letter C, modern technological influences. Ito na po yung mga technology katulad ng cellphone, laptop, at isa pa. Social media exposure.
Ito po, mga kabataan, kung minsan pinapabayaan na ng mga magulang, bigyan ng cellphone, harap sa TV, harap sa laptop. Unrestricted access to the internet can expose minors to extreme ideology, online criminal rings, or peer challenges leading to real-world illegal activities. So kung minsan dyan sa internet, wifi, na-expose po yung mga kabataan sa mga ideolohiya, halimbawa pwedeng komunista, mga criminal elements, at mga challenges, hamon sa kanilang kaparehong mga kabataan. So siyempre gagawa sila ng hindi tama. Desensitization via media. Pag sinabi nating desensitization, wala na po silang sense of, sinatawag ng common sense. Tatanggapin na lang nila kahit anong nakikita nila. So exposure to glorified violence, nakikita nila sa mga games, pwede palang parang magsundukan, magpatayan, ano? So ito po, nangyayari in digital spaces, lowers a child's empathy and weakens their understanding of real-life consequences. Yung nakikita sa TV, nakikita sa mga computer game. Kanila parang laro lang yun. Yung pala, totoo na. Digital exploitation. Tech-savvy minors are leveraged by adult criminal syndicates to carry out cyber misdemeanors or physical crimes. Meron pong nangyari ganyan. Dahil sa napapanood niya, sasabihin ganito ang gawin mo para ikaw ay tanggap namin, bigyan ka namin ng reward. O baka pera pa. And, of course, number 4, under the so-called primary reasons why modern crimes are committed by minors, ay letter D, neurological and substance factor. Pag sinabi natin neurological, may epekto galing sa kanilang tinatawag na brain development. Incomplete brain development, the adolescent is still maturing, hindi pa masyadong fully matured, hindi pa adult. And processing situations through emotion, instinct, rather than logic. So hindi pa nila masyadong naisip kung tama ba o hindi. And sometimes, early substance abuse, exposure to drugs, alcohol at young age impairs impulse control and leads to addiction. So, na-expose sila sa sigarilyo, sa alak, sometimes sa droga, magiging addict na po sila. Hindi nila alam kontrolin ang sarili nila. And ano nangyari? Academic disengagement. So, ano mangyari? Kapag sila ay nag-aaral, sa halip na magaganda yung mga grado, siyempre, apektado, bababa yan. Baka ma-expel sila. So, sa mga parents, insights on mitigating this risk are available through public health guidance. Of course, ang World Health Organization, ang ating mga concerns like hospitals, meron namang sa ating mga barangay, sa ating mga health organization, pwede silang makahingi ng tulong doon kung ang ating mga magulang ay seryosong tulungan ang mga kabataan. Sa ating pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, no po ay nakatulong itong ating video dito sa how to deal with our students or kabataan, sparing the rod and the consequences. Conclusion po, mga kaibigan at mga kapatid. The recent killings in Tacloban City. Ano po nangyari natin doon sa Tacloban sa Leyte? 14 years old, 15-year-old, umawak ng baril, pinagbabaril yung mga kasama nila sa eskwelahan at sabi nila 3 namatay or more, maraming nasugatan. Involving minor offenders should be wake-up call for all concerned regarding sparing the rod and spoiling the child. So ito po ay isang panawagan sa mga magulang na napapabayaan po nila ang kanilang dahil sila po ay nagtatrabaho. Mother and father. So wala pong nagbabantay sa mga kabataan. Sometimes lola, lolo, pwedeng mga kapitbahay lang. But still, kailangan pa rin ang guidance ng parents. Ano sabi po ni Haring Solomon sa Proverbs 22 verse 6? Ito po napakalaga. Please remember this passage. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So sanayin daw ang bata habang siya ay musmus pa. Sapagkat kung siya ay lumaki na, kung ano man ang natutunan niya sa kanyang kabataan,
hindi niya po yun iiwanan. Yun po ang magiging guidance niya hanggang siya ay tumanda. Yun po sinabi ni Proverbs chapter 22 verse 6 ni Haring Solomon. Ano pa? Another passage from the book of Proverbs. Haring Solomon pa rin. Sabi ni Haring Solomon, chapter 19 verse 18, discipline your children while there is still hope. Do not be a willing party to their death. Ang translation ganito po. Disiplinahin po ang mga kabataan habang may pag-asa pa. In other words, kapag bata pa sila, may pag-asa pa. Do not be a willing party to their death. Huwag ikaw ang maging sanhi o dahilan na sila ay mapapariwara at hindi lamang mapamura, mahahantong pa sa kanilang kamatayan. Kung sila po ay nakulong o pinatay din ang kanilang kapwa-tao. So yan po yung ating leksyon. At sa mga kapatiran, sa mga kaibigan, na hindi pa miyembro ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, if you really want to follow our Lord Jesus Christ and become a real disciplinarian, you must do the following things before you commit yourself to the Lord Jesus Christ. Number 1, ano sabi ni Kristo? Marcos 16:16. He who believes in is baptized shall be saved. Ang sino mang sumampalataya sa akin at mabautismuhan sa tubig ay maliligtas. In other words, kung hindi ka niniwala kay Kristo, hindi ka nabautismuhan sa tubig, yung nailubog ka, hindi yung tubig yung may kapangyarihan. Yung dugo ni Kristo, yung kanyang kamatayan ang magliligtas, hindi mismo yung tubig. Ang tubig po ginagamit lamang kasi panlinis nga. So, symbolically, you are being cleansed by the blood of Christ when you are baptized into the water, according to Marcos 16:16. Ano pa sabi ni Apostle Peter? Repetition. Sabi ni Apostle Peter sa mga Hudyo na nagpako kay Kristo, anong gagawin namin, sabi ng mga Hudyo? Ano sabi ni Pedro? Mangagsisi kayo, magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa pagpako kay Kristo sa krus at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Repent and be baptized. Pagsisi, ang ibig sabihin, pagsisihan nila, huwag nilang gagawin ulit. Of course, hindi nila mapapatay ulit si Kristo. But ang ibig sabihin, pagsisihan nila lahat ng kasalanan nila at huwag nang gagawa pa ng kasalanan. That's the idea there of repentance. Pagsisisi, magpabautismo sa tubig, hindi yung tubig yung may kapangyarihan, kundi yung dugo ni Kristo, ginagamit lamang ang tubig, simbolo ng paglilinis sa ating mga katawan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano pag sabi ni Apostol Pedro? 2 Corintios 6:2. Kung ikaw ay ready na, tinatanggap mo na si Kristo, yung tagapagligtas sa iyong buhay, ngayon ang araw ng kaligtasan, you have to be baptized today. Kung saan ka man, sabihin mo lang, pupuntahan ka namin o magpapadala kami ng tao dyan na magbabautismo sa iyo sa tubig, sa kapatawaran ng iyong kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Jesus Christ is inviting you, brothers and sisters. Christ is calling you. Matthew 11:28. Anong sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Tanggapin mo si Kristo, sapagkat sabi niya, ang aking pamatok ay magaan lamang at makakatagpo ka ng kapahingahan sa iyong puso. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, na maraming salamat po sa iyong kabutihang loob. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo. Salamat po sa mensaheng ito dito sa radyo, sa YouTube. Salamat po sa Panginoong Jesucristo sa pagligtas sa amin, sa aming makasalanan. Sinasalamatan namin ang ating mga sponsors, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ, ang aming mga kapatiran, kapatid na Rico Canlas and Sally Canlas of San Fernando, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco dyan sa Canada, at saka lahat ng kapatiran na tumutulong po sa radio broadcast sa ating YouTube channel. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat po. We ask the Lord to cleanse us from all our sins, as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, amen. Amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.